Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa Kortawa, Abaya Hawa. Kalhalal, Abaya Hawa, Alhayang. Basa, Masyayak, Hawasay. Bahasam, Raw Kakadas. Kwam Yesharala, Elda, Oper, Marlika, Philippines. Tawada, Abaya Hawa. Yaman. Happy Sabat sa lahat. So, ngayon, bago natin talakayin to, ay mayroon tayong babatiin para dumami ang mga bati. Okay, una sa lahat, batiin natin ang Digos Davao del Sur na pinangunahan ni Pastor Jonard Cabasag, Pastor Angie Cabasag, Mark Cabasag, at saka si Yaya. Si Yaya. Parang katulong eh, Yaya. Pero lalaki yon, elders nila, nangangaral din yon, si Yaya. Shout out sa inyo dyan. Ewan ko, nag-attend ba dyan ang pinsan kong si Salve? Baka dito sa Buhangin siya. So, diretso tayo sa Ahoy. Ahoy, Iloilo. Kay Pastora Meldy Masohol. Kumusta kayo dyan mga remnant Hebrew Israelites sa Iloilo? Ang alam ko sa salitang Ilonggo, kahit ano dira, basta may ara. At alam ko sa mga Ilonggo, takot sila sa blade eh. So, ewan ko kung ano katotoo yon. Sa itak, hindi sila takot. Pero sa blade, takot sila. So, diretso tayo sa Liangan East, Lanao del Norte. Kay Pastora Corazon Castelio. So, marami nang naakay siya doon. At ang katiwala sa simbahan, Arsin, di na nagsimba. Sinauli na ang susi. Mga member doon, di na tumanggap ng revolto sa paikot sa bahay-bahay. Marami ng believers of Yahweh doon. So, purihin ang ating Aba Yahweh. At doon tayo sa Bato. Bato CI Sambuanga Sibugay kay Pastor Jerry Mayagma. Kumusta kayo dyan, mga taga Bato? Hindi Bato de la Rosa ha. So, Bato CI Sambuanga Sibugay. So, mayroon tayong bagong daughter assembly mismo sa Davao City, sa may Buhangin. Kay si Pastor John Magalso. Simula na sila ng worship ngayon, Sabat. Baka doon ata umatin yung pinsan ko, si Salvi Alima. Kasi mas malapit siya doon kaysa doon sa Digos. Saka nandoon yung mga anak niya. Baka maakay yung mga anak niya doon. Sa ano. Kompleto rin gamit si Pastor June. So, sabi ko sa kanya, baka palayaw mo yung John. Sa birth certificate niya, John pala nakalagay. Ang Jonathan pala ang palayaw niya. So, ang Jonathan palayaw, ang John ang totoong pangalan niya, first name. So, yan po. So, padami na padami tayo sa Mother Assembly natin sa Caloocan, sa isa pang sa Santa Maria, Bulacan, doon kay Pastor Nel sa Prayer Mountain, sa kanya rin hapon ang worship niya doon, Sabat, mamayang hapon. Tapos kay Pastor Ricky doon sa may boundary ng Caloocan at Malabon. So hindi na natin batiin yung mga taga-ibang bansa kasi haba na masyado. So, palakpakan natin si Masyayak Tihawashay. Yan. O ngayon, dadako na tayo dito.
Ang pangalawang aklat ni Enoch, the second book of Enoch, chapter 11 up to chapter 18 will be our study. So, 8 chapter ang talakayin natin ngayon sa second book of Enoch dahil natapos na natin ang first book of Enoch. Ngayon, second book of Enoch. Maraming mga remnant Hebrew Israelite na hindi natanggap ang book of Enoch, pero sa totoo lang, nagkamali kayo. Si Enoch, pinadalhan nga siya ng 366 book galing kay Abay Hawa, pinadala sa lupa para ipabasa. Generation to generation, children to children, nation to nation. Nalason lang kayo ng Vatican Canon Law na wag nang dagdagan yung 66 book. Nalason lang kayo. Isa sa professor sa Canon Law, yun na alam, si Adam Weishaupt, founder ng Illuminati, yung New World Order. Paano ka magtiwala ng Canon Law na isa sa professor dyan, founder ng Illuminati, New World Order? Siya ang mag-create ng one world religion, one world government, and one world currency. Pero patay na siya, sinundaan ang pumalit sa ata si Jacob Rothschild. Ayaman ko ngayon, si Emmanuel Macron ata ngayon eh. So, di mapagtiwalaan yan. Mga European, mga lahi ni Cain, mga anak ni Bilyar yan, na fallen angel eh. So, very, very dangerous. Ayaman ko, linglang ang mga tao. Sikat pa naman na ang fallen angel, tinatawag, my God, Lord, Lord, Diyos ko, Diyos ko. Hindi nyo alam, tinatawag nyo si Satanas yan. Wala kayo malay. Kakaawa kayo. Sikat ang 66 book, pero hindi nyo ilalam ang story kung gaano ka-corrupt. Ang 66 book na sikat sa buong mundo ay Satanic Bible or Bible ng mga fallen angel. Sabi nyo, wala kayong Diyos? Ito wala, kasi yung Diyos ng Satanas. Mismo nga si Martin Luther nagsabi, your God is my devil. Oh, yan ang sagot ni Martin Luther sa nagtatanong sa kanya eh. Your God is my devil. Yung God, Satanas yan. Si God real yan eh. Satan na pumasok sa ahas, nalinglang si Adan at sa iba. Si iba at si Adan nalinglang ni God real, Satan. Matalakay natin mamaya dito si God real. Madaanan natin dito. So, yan. Diretso na tayo. Yun lang sasabihin kayo nanood sa YouTube channel. Sabihin nyo, mga antikristo kayo. Walang antikristong nakalagay sa original Bible. Anti-Mashiach, Yahawashai. Sino yan? Kayo. Kayo ang tinutukoy na hindi maniniwala kay Mashiach, Yahawashai. Kayo yun ang tinutukoy. Pero more sa Bible na 66 yung corrupted, ang kontrabida, ginawang bida. Tapos ang bida, ginawang kontrabida. Binaliktad. Sinabi doon, sa huling mga araw, lilitaw ang bulaang propita. Bibilangin mo nung 70 AD hanggang ngayon 2024 AD. 2 days lang mahigit. Ang isang araw ni Yahweh, 1,000 taon sa atin. So 2,000 years ago pa lang mahigit. So 2 days mahigit. Tama yon na ang pulaang propita nagsimula noong 70 AD ninakaw ang original Bible na 777 books at pinapalitan nila ng pangalan ng fallen angel at pinangangaral yun na mga fallen angel na mga Satanas. Yun ang bulaang propita, nangangaral kay Satanas. Kapag kayo yung mga ngaral, yung God, pinangaral yung Jesus, lalo na yan, 10 fallen angel nandyan, 2 prinsipe ng imperno, 4 na hayop. Kayo yun, ang bulaang propita. Kami, original Bible ang tinuturo namin. Ang sinasandala namin, original Bible. No, alin yun ang mali? Mali ba ang original Bible? Kayo na kinanonize ng Vatican Canon Law na isa sa membro dyan, professor, ay si Adam Weishaupt, founder ng Illuminati. Yun tuloy tama. Mag-isip kayo. Dahil kaluluwa po ang nakataya nyo doon.
Dadalhin kayo sa dagat-dagatang apoy yung Jesus Christ, yung Satanas. Dadalhin kayo sa dagat-dagatan at saka 4 na hayop. Nakakaawa. Kayo ang nakakaawa. Itong panahon na ito, hindi na araw, oras na. Itong mga huling oras, maibalik na ang tunay niyang pangalan. Ibalik na at saka i-interpret na original Bible into the language na maintindihan sa lahat. Binanggit dun sa Book of Enoch eh. So yan. Kaluluwa pa ang nakataya. Sikat kayo ngayon kasi marami kayo. Ano bang binanggit ni Masagyawa siya? Pumasok kayo sa daan na makipot. Yun ang katotohanan. Malapad, maluag at maraming dumadaan sa daang kapahamakan. Yun po. Therefore, na Christianity, yun po ang pinakamalaking kulto. Christianity. Kristiyano, kulto. Kulto ang Christianity. Ang mga remnant Hebrew Israel, hindi maaaring maging kulto yan. Kasi ipunin na nga sila. Ayon sa Isaiah 11:11-12. Igagathered na sila. Yan po. Pero sadyang matigas ang puso nyo, walang pagsisising nauna, laging huli. Dapat isipin ninyo yung Proverbs ni Rizal, yung kawikaan ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ang hindi makarating sa paroroonan, lingunin natin ang pinanggalingan, yung original Bible, ano ang nakasulat doon. Kasi hindi ka makarating sa paroroonan, sa buhay na walang hanggang sa langit, kung hindi ka sumandal sa original Bible. Kung sa gitna ka na Bibliang corrupted na, nakakaawa kayo. Nakakaawa. Tandaan mo, hindi dagat-dagatang tubig yan, dagat-dagatang apoy. Titira kayo hanggang magpakailanman. Yan ang nakakalungkot. At least pinangangaral namin to, direktahan, at least wala kaming sagutin sa inyo na nagkulang kaming pangangaral sa inyo. So tama na, bugbog sarado na kayo. So, dito na tayo. O, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 11, verse 1 to 6. Dito nila dinala si Enoch sa ika-4 na langit, kung saan naroon ang takbo ng araw at buwan. Kinuha ko ng mga lalaking iyon at dinala ko sa ika-4 na langit. At ipinakita sa akin ang lahat ng sunod-sunod na kaganapan at lahat ng sinag ng liwanag ng araw at buwan. At sinukat ko ang kanilang mga lakad at inihambing ko ang kanilang liwanag. At nakita ko na ang liwanag ng araw ay higit na malaki kaysa sa buwan. Ang bilog niyaon at ang mga gulong na kaniyang dinadaanan ay laging gaya ng hanging dumaraan na may lubhang kamangha-mangha. Bilis at araw at gabi ay walang pahinga. Nakita mismo mata sa mata ni Enoch, personally nakita niya. Kasi dinala doon siya sa pang-4 na langit. Nandoong araw, buwan, at ang ibang mga bituin. Saksi si Enoch, buhay na saksi. Yun ang probe talaga na nakita niya. Gaano? Ito pa, tuloy pa natin. Basa. Ang pagdaan at pagbabalik nito ay may kasamang 4 na malalaking bituin. At ang bawat bituin ay may sa ilalim nito ng 1,000 bituin sa kanan ng gulong ng araw at sa pamamagitan ng 4 sa kaliwa. Bawat isa ay may sa ilalim nito ng 1,000 bituin. Sa kabuuan ay 8,000 na naglalabas kasama ang araw na patuloy. At sa araw, 15,000
Pero muha, ang daming angel ha, 15,000 kasama-sama sila sa araw. Ang araw kasi doon, yung gulong, yung chariot of fire. Sila mga angel, araw sila. Sila yung araw, sila yung nagliliwanag eh. Nagdagdag liwanag. Paggabi, 15,000, 1,000 lang. Sa araw, 15,000, 1,000 lang sa gabi. Ganon. Kitang-kita ni Enoch yan eh. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 12, verse 1 to 2. Sa napakagandang elemento ng araw. At ako ay tumingin at nakakita ng iba pang lumilipad na elemento ng araw. Ang mga pangalan ay Phoenix at Calkedre. Kamangha-mangha at kamangha-mangha na may mga paa at buntot sa anyo ng isang leon at isang ulo ng buwaya. Ang kanilang anyo ay nadumihan tulad ng bahaghari. Ang kanilang sukat ay 900 sukat. Ang kanilang mga pakpak ay parang yaong sa mga anghel. Bawat isa ay may 12. At sila ay dumadalo at sumasama sa araw na nagdadala ng init at hamog. Ayon sa ipinagputos sa kanila ng alahayam. Sa gayoy, ang araw ay umiinog at yumayaon at sumisikat sa ilalim ng langit. At ang daan nito ay dumadaloy sa ilalim ng lupa na may liwanag ng mga sinag nito na walang tigil. Isa sa mga elemento ng araw, yung Phoenix at saka Calkedre. Anghel din yan. Na ang hitsura nila, ang ulo, parang buhaya, pero yung buntot niya, saka yung paa, parang leon. Oo. Kita mismo ni Enoch yan. Anyway, makita naman natin yan pagdating yung panahon eh. Yung nakita ni Enoch, makita din natin yan eh. Yan. So, at least, binalitaan tayo na yan pala mga elemento ng araw. Ganon. Oo. Tuloy tayo, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 13, verse 1 to 2. Kinuha ng mga anghel si Enoch at inilagay siya sa silangan sa mga pintuan ng araw. Dinala ako ng mga taong iyon sa silangan at inilagay ako sa mga pintuang daan ng araw, kung saan sumisikat ang araw ayon sa tuntunin ng mga kapanahunan at sa pag-ikot ng mga buwan ng buong taon at sa bilang ng mga oras, araw at gabi. At nakita ko nakabukas ang 6 na tarangkahan. Bawat tarangkahan ay 61 estadyo at isang kapat ng isang estadyo. At sinukat ko ang mga ito ng totoo. At naunawaan ko na ang kanilang sukat ay napakalaki. Saan? Sumikat ang araw at patungo sa kanluran at ginawa kahit na bumangon sa lahat ng mga buwan at bumalik muli mula sa 6 na pintuan ayon sa sunod-sunod na mga panahon. Kaya ang panahon ng buong taon ay nakompleto pagkatapos ng pagkabalik ng 4 na mga panahon. 4 season, 4 na panahon. Diba? Winter, summer, autumn. So yan, 4 season. At saka makita mo yung sipag ni Enoch, sinusukat pa. Hindi lang nanonood na, yun pala.
Hindi siya batugan eh, talagang sinusukat pa niya. Kung gaano, para makumpleto yung report niya pagbaba niya sa lupa. Oh, mayroon siyang ma-report na kumpletong detalyadong nakita niya. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 14, verse 1 to 2. Dinala nila si Enoch sa kanluran. At dinala akong muli ng mga lalaking iyon sa dakong kanluran. At ipinakita sa akin ang 6 na malalaking pintuang bukas na naaayon sa mga pintuang daan sa silangan, sa tapat ng paglubog ng araw. Ayon sa bilang ng mga araw na 364 na bahagi. Sa gayon, bumababa muli ang mga pintuan ng kanluran at iginuhit ang kanyang liwanag. Ang kadakilaan ng kanyang ningning sa ilalim ng lupa, sapagkat yamang ang putong ng kaniyang kaluwalhatian ay nasa langit kasama ni Yahweh at binabantayan ng 400 anghel, habang ang araw ay umiikot sa gulong sa ilalim ng lupa at nakatayo ng 7 dakilang oras sa gabi, at ginugugol ang kalahati ng landas nito sa ilalim ng lupa pagdating sa silangan. Paglapit sa 8 oras ng gabi, dinadala nito ang mga ilaw nito at ang nagniningning na korona, at ang araw ay nagniningas na higit pa sa apoy. Kayong mga nanonood sa YouTube channel, makinig kayo habang binabasa ni Pastora para na rin kayong nakapagbasa ng Book of Enoch. Kasi i-translate ko Tagalog para maintindihan sa mga may kaintindig Tagalog. So, binabasa ni Pastora, loud and clear, hindi mabilis, prolong ang pagbasa para maintindihan na kinig, na kung makinig lang kayo, para na rin kayong nakabasa na ng Book of Enoch. Oh. So, yon. Na, yung aklat ni Enoch na pangalawa, nakikita niyo ang buong kaganapan. Na yun pala, nasa pang-4 na langit pa lang to siya dito. Kasi ang pang-4 na langit, nakapwesto yung araw, buwan, mga bituin. Ngayon, tuloy natin. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 15, verse 1 to 3. Nag-awit ang mga elemento ng araw, ang onyxes at alkebri. Nang magkagayoy, ang mga elemento ng araw na tinatawag na onyx at alkebri ay umaawit, at ang bawat ibon ay kumakaway sa kanilang mga pakpak na nagagalak sa nagbibigay ng liwanag, at sila'y umaawit sa utos ni Yahweh. Itong Phoenixes at saka yung Chalkidri, hindi to literal na ibon, anghel to na parang mukhang ibon. Umaawit ayon sa utos ni Yahweh. Kasi kasama sila sa elemento sa araw eh. Habang ang araw naglalakbay, paikot, nagliliwanag sa mundo, may awit din para naman na masaya eh. So, pero may nag-aawit. Sila din, yung mga elemento ng araw, umaawit. Tapos yung kanilang pakpak, ay, kumakaway, gumaganon pa. Tapos, nagagalak pa. Nagbigay ng liwanag. Lagi may awit. Lagi may awit. Mahilig si Abay Hawa sa awit eh. Music lover. Music lover talaga siya.
tuloy. Ang nagbibigay ng liwanag ay dumarating upang magbigay ng liwanag sa buong mundo. At ang bantay sa umaga ay nagkakaroon ng hugis na siyang mga sinag ng araw. At ang araw sa lupa ay sumisikat at tumatanggap ng liwanag nito upang liwanagan ang buong mukha ng lupa. At ipinakita nila sa akin itong pagkalkula ng paglubog ng araw. At ang mga pintuang pinapasok nito, ito ang mga dakilang pintuang bayan ng pagtutuos ng mga oras ng taon. Sa kadahilanang ito, ang araw ay isang dakilang nilikha na ang paglibot ay tumatagal sa 28 taon at nagsisimula muli mula sa simula. Yan ha, tuloy natin. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 16, verse 1 to 8. Kinuha nila si Enoch at muli siyang inilagay sa silangan sa daanan ng buwan. Ipinakita sa akin ng mga lalaking iyon ang kabilang daanan, yaong sa buwan. 12 malalaking pintuang daan na pinutungan mula sa kanluran hanggang sa silangan, kung saan ang buwan ay pumapasok at lumalabas sa karaniwang mga panahon. So, lumalabas siya sa mga karaniwang panahon. So, parang pinakita lang ni Enoch yung nasaksihan mismo sa Fourth Heaven, sa pang-apat na langit. Yung galaw, takbo ng buwan at saka araw. At ang araw ay may mga awitan pa sila. Yung mga mga ano doon, ang mga anghel doon ng iba parang mukhang ibon na may pakpak. Ang ulo ay parang ulo ng buhaya, ang katawan at paa ay parang leon at buntot, no? Parang halimaw, no? Tingnan, no? Tuloy. Ito ay pumapasok sa unang pintuang daan sa dakong kanluran ng araw. Sa mga unang pintuang daan na may eksaktong 31 araw. Sa ikalawang pintuan na may eksaktong 31 araw. Sa ikatlo ay may eksaktong 30 araw. Sa ikaapat na may eksaktong 30 araw. Sa ikalima na may eksaktong 31 araw. Sa ika-anim na may eksaktong 31 araw. Sa ikapito na may eksaktong 30 araw. Sa ikawalo na may 31 araw. Naganap. Sa ikasiyam na may 31 araw ang eksakto. Sa ikasampo na may 30 araw naganap. Sa ika-11 na may 31 eksaktong araw. Pagsapit ng ika-12 na may eksaktong 28 araw. Tingnan mo ha, bawat buwan. Yung unang buwan, pangalawang buwan, ang isang buwan doon, 31 days. Pangatlo, pang-apat, 30 days. Tapos sunod naman, 30 days. Tapos 31 days. Sunod-sunod yon. Pagdating sa last, pinaka-12, 28 days na lang. Walang 29. So, ang total dito ay 364. Nakalagay ba dito? 30 araw ang naganap. Eto, baka sa sunod dito kasi. Tuloy. At ito ay dumaan sa kanlurang
anghel na kung saan ay ang lunar tumpak ng buong taon. Kaya ang malaking bilog ay naglalaman ng 532 taon. Ang quarter ng isang araw ay tinanggal sa loob ng 3 taon. Ang ika-4 ay ganap na natutupad. So, binanggit ni Enoch na in the whole year, how many days in the whole year? Ay 364 days. 364 days na mayroong 31 days, sunod-sunod, tapos isang sunod naman 30 days, sunod-sunod, tapos 31 days na mauli. Ang pinaka-12 na buwan, pang number 12 ay 28 days lang. So, total lahat ay 364 days. Ganon din nabanggit sa first book of Enoch. So, 364 days in 1 year. Walang 29. Oo. Pero dinagdagan nila kaya naging 65, 365. Dinagdagan ng NASA. Okay, tuloy. Sige. Sa pagkatuwid, sila ay dinadala sa labas ng langit sa loob ng 3 taon at hindi idinaragdag sa bilang ng mga araw. Sapagkat binago nila ang panahon ng mga taon sa 2 bagong buwan tungo sa pagtatapos, sa 2 iba pa tungo sa pagliit. At kapag tapos na ang kanlurang mga tatakbahan, ito ay babalik at pumupunta sa silangan sa mga liwanag at naglalakbay ng gayon araw at gabi sa paligid ng makalangit na mga bilog. Mas mababa kaysa sa lahat ng bilog. Mas mabilis kaysa sa makalangit na hangin at mga espiritu at elemento at mga anghel na lumilipad. Bawat anghel ay may 6 na pakpak. Ito ay may 7 beses na korso sa 19 na taon. So, minsan, itong mga anghel, iba, pasaway, binabago nila ang takbo. Yan ang kinagalit mismo ni Yahweh, hindi sumusunod Binabago nila ang panahon. Pero kita mo yung mga anghel, 6 na pakpak, sirapim yun Ang kirubim, 4 na pakpak. Yung ordinaryong angel ay 2 pakpak lang. So nakikita ni Enoch na mayroon talagang minsan hindi sumunod, binabago ang panahon. Yan. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 17, verse 1. Ng mga pag-awit ng mga anghel na imposibleng ilarawan. Sa gitna ng langit ay nakita ko ang mga armadong kawal na mga anghel na naglilingkod sa Yahweh na may tempana at organ na may walang humpay na tinig. May matamis na tinig, may matamis at walang humpay na tinig at iba't ibang awit na hindi mailarawan at nakakamangha sa bawat isipan. Napakaganda at kamangha-mangha ang pag-awit ng mga anghel na iyon at natuwa ako sa pakikinig dito. Natuwa si Enoch kasi ang ganda ng tugtugan May organ pala Mga awit ha? May organ. Oo. Kaya pala nagawa sila ng organ para linta, para dumami yung tubig. Organ Itong timpana, hindi ko alam doon. Tambol. Ha? Tambol. Tambol ata, no? Timpana. At saka organ.
So, yung mga organist dito, magamit pala doon, mag-organ. Pero baka may bigla lang matuto doon eh. Wala posible kay Abay Hawa eh. Bigyan niya ng talent. Pero ito, mga anghel pinakinggan yun, iniino, kamangha-mangha, yung pag-awit, kamangha-mangha, Napakaganda at kamangha-mangha ang pag-awit ng mga anghel na yun. At natuwa ako sa makinig dito. Natuwa si Enoch. Oo. So, that's why may music talaga ang ministry. Music ministry. Kasi importante yan daw sa langit. Meron din eh. Tuloy tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 18, verse 1 to 7. Sa pagdadala kay Enoch sa ikalimang langit. Dinala ako ng mga lalaki sa ikalimang langit at inilagay ako. At doon ay nakita ko ang marami at hindi mabilang na mga kawal na tinatawag na Gregory, na kaanyuan ng tao. At ang kanilang sukat ay mas malaki kaysa sa malalaking higante. At ang kanilang mga mukha ay nalanta. At ang katahimikan ng kanilang mga bibig na walang hanggan. At walang serbisyo sa ikalimang langit. At sinabi ko sa mga lalaking kasama ko, bakit ang mga ito ay totoong tuyo at ang kanilang mga mukha ay malungkot at ang kanilang mga bibig ay tahimik? At bakit walang paglilingkod sa langit na ito? So, nasa piphibi na to Doon yung mga tinatawag na Gregory. Anghel yan, anyong tao na eh. Wala nang pakpak. Ang lalaki pa pala, mas malaki pa sa higante. Matatangkad. Ang personality naman ni Hawa din, malaki din siya eh. That's why si Hawa siya, ang personality niya, kasing laki lang natin. Hindi pwede ang tahimik ko. Tahimik sila doon kasi may mga kasalanan yan eh. Ay, alamin natin kasalanan nila Dito. Basa. At sinabi nila sa akin, ito ang mga Gregory na kasama ng kanilang prinsipe na si Satanaset ay tumanggi sa yahawa ng liwanag. At kasunod nila ay yung mga nakakulong sa malaking kadiliman sa ikalawang langit. At tatlo sa kanila ay bumaba sa lupa mula sa trono ni Yahweh sa lugar ng Hermon at sinira ang kanilang mga panata, ang balikat ng burol ng Hermon. At nakita ang mga anak na babae ng mga tao kung gaano sila kaganda at nagsipag-asawa sa kanilang sarili at nilapastangan ang lupa ng kanilang mga gawa na sa lahat ng panahon ng kanilang edad ay gumawa ng katampalasanan at paghahalo ng lahi at ipinanganak ang mga higante at kahangahangang malalaking tao. Yan ang kasalanan ng mga Gregory, ang anghel na yan naging Gregory. Bumaba sila sa Mount Hermon. Ayun na nga, nag-asawa, kasama la si Miyasa. May isa pa kasama pala, si Satanasil. Satanasel. Talaga Satanas talaga. Oo. May L, may L ang kadoro. Satanasel. Ang ano pa dito, ang ibang mga mababang ranggo, yung nandoon sa second heaven, sila mga matataas na ranggo dito sa fifth heaven. Yan ang kasalanan nila eh. Itong lima pala na binanggit sa Book of Enoch, si Jikon, Asbel, Gadriel, Pilimik, Sadya, sabay sa labanan ni Bilyar, bumaba, binagsak sila.
sabay sila binagsak. Pagbaba rin itong mga sa baba na sila, nag-asawa din sila. Di rin sila palugi. Pero, kaya isipin mo ha, kung sabay sila dito, di ba si Gadriel, siya ang pumasok sa ahas, naglinglang kay Iba? Si Iba palag si Adan ang tao, ang pangatlo doon si Lilith, naging asawa na naman ni Samael. O bumaba talaga silang 5 rin doon, panahon, sabay na hindi sila nag-bow down kay Adan, tsaka ni Lilith. Tapos yung pagbaba itong mga anghel, ay gumaya din sila, nag-asawa din. Kahit si Bilyar nga, inilinglang na si Ibay, siya nagbuntis kay Ibay. So kung sino magustuhan nilang babae dito sa lupa. Kasi nauna sila Itong silang si Miyasa, ito si Satanasel, yung panahon na yan ni Jared, yung tatay ni Enoch. So yan ang nangyari pala. Kasi kung isipin mo si Gadriel sabay ito, pagbaba, di wala pa siya sa panahon ni Adan. Nasa taas pa pala siya. Siya nga ang nag-deceive kay Iba sabay sila talaga. Pagbagsak na, hindi nag-bow down kay hindi nag-bow down kay Adan. Yun. Tuloy natin. Basa. At sa makatuwid, inatulan sila ng alahayam ng may dakilang paghatol at iniiyakan nila ang kanilang mga kapatid at sila ay paparurusahan sa dakilang araw ni Yahweh. At sinabi ko sa Gregory, nakita ko ang iyong mga kapatid at ang kanilang mga gawa at ang kanilang malalaking pagdurusa. At nanalangin ako para sa kanila. Ngunit hinatulan sila ni Yahweh na mapasailalim ng lupa hanggang sa magwakas ang langit at lupa magpakailanman. Actually, itong mga fallen angel nito, ang mga matataas na ranggo nasa 5th heaven, ang medyo lower rank ay nasa 2nd heaven. Pero ang iba dito, nasa ilalim ng lupa talaga dito, sa ilalim natin. 5 ang nandito sa ilalim natin. Sino tong 5? Eto. Ito yon si Jikon, Asbel, Gadriel, Pinemwe, Kasadya, underworld, fallen angel. Itong 5 na ito, si Jikon, Asbel, Gadriel, Pinemwe, Kasadya, binagsak sila. Itong 4, si Jikon, Asbel, Pinemwe, Kasadya, sila yung nasa ilog Euphrates. Ito naman si Gadriel, kasi ito nag-deceive kay Iba at kay Adan, nalagang nilaglag sa bottomless pit. Ito. Pag makawala ito, siya ang makapatay ng 2 witness na the tribe of Simeon. Ito. Ngayon, tuloy natin basa. Basa. At aking sinabi, bakit kayo nagsisihintay mga kapatid at hindi naglilingkod sa harap ng mukha ni Yahweh? At hindi ninyo inilagay ang inyong mga paglilingkod sa harap ng mukha ni Yahweh upang hindi lubos na magalit si Yahweh sa inyo. At sila ay nakinig sa aking payo. At nagsalita sa 4 na hanay sa langit. At narito, habang ako ay nakatayo, kasama ng 2 lalaking iyon, 4 na trompeta ang tumutunog ng may malakas na tinig. At ang Gregory ay umawit sa isang tinig. At ang kanilang tinig ay umahon sa harapan ni Yahweh ng may kaawa-awa at nakaka-apekto. Yan. Sumunod din yung Gregory nito 4 na trumpita, pinatugtog, umaawit sila. So, dumating, nakarating sa harapan ni Yahweh, nasa 10 heaven si Yahweh kawa-awa at saka naka-apekto din. At least,
Sumunod naman sa payo ni, ni Enoch, kanta na kayo. Para naman na hindi ka, baka magbagong isip ni. Kaya pala may kantang kawawa. Ngayon, ang talakayin natin dito, ito yung 5 anghel nga binagsak dito sa ilalim ng lupa. Ito. Si Gadriel to. Bakit talaga si Gadriel? Ang pogi kasi doon si Bilyar eh. Pogi si Bilyar. Raso naling lang si Iba eh. Kahit yung babae kasi. Ito si Gadriel. Kasi nasumpa ang ahas. Siya mismo na sa loob. Underworld. Ngayon, ano nangyari dyan? Basa. Pahayag chapter 20 verse 1 to 3. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangin na walang kasinglalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba, kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa bangin na walang kasinglalim. Saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapagdaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y panalayain siya sa loob ng maikling panahon. Sino to siya? Si Gadriel. Kasi siya naman, matandang ahas, kasi siya naman pumasok sa ahas eh. Wala na ba ibang pumasok sa ahas si Gadriel? Ngayon, pupunta tayo sa original Bible. Kung nandyan ba ang pangalang Gadriel, basa. Apocalypse chapter 12 verse 9. At ang dakilang dragon, ang matandang ahas. Ang pangalan ay tinatawag na Gadriel, ang Diablo na dumaya sa buong lupa, ay ipinulid sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Literal, no? Ng pangalang Gadriel. Yan, si God. Si Gadriel, si God. Na sikat sinasamba ng mga tao na kayo, wala kayong God, wala kayong Diyos. Si Satanas at si Gadriel. Si Diyos naman, si Diyos din yun. Another fallen angel yung Diyos. Another fallen angel din dito. Pero ginawang Tagalog Diyos, English God. Akala na isa lang yan, dalawang fallen angel yan. Magkaiba. Gayon, ito namang apat. Ito yon, apat. Ito yung si pangit na eh. Ito si saan naman ito nilagay itong apat na ito? Basa. Revelation chapter 9 verse 14 to 15. Iniutos ito sa anghel na may trompeta. Palagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. At pinalaya ang apat na anghel upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan, at taong ito. 3%, no? 1/3 na mga tao sa buong mundo ang mamamatay. Dahil itong apat na anghel na nakalagan, pinakawala dito sa ilog Euphrates. Tuyo na ang ilog Euphrates ngayon. Tuyo na. Pwede na sila kalagan eh. Ngayon, kasama tayo dito, pansaan natin. Yan ang very dangerous. Basa mo na. Pahayag chapter 16 verse 12 to 14. At ibinuhos
silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang tatlong karumalduman na espiritong mukhang manaka. Ang mga ito'y mga espirito ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng alayam na makapangyarihan sa lahat. Lugar natin to, silangan. Mga hari mula sa silangan. Presidente natin, tawag hari. Si BBM. Sinong pangalawang hari? Kasi plural to eh. Ang plural, pag dalawa, plural na. Si Biden yan, pangalawa. Nasa silangan, dito sa atin. Dahil itong mga apat na anghel, si Jikon, Asbel, Pinemwe, Kasadya, sila yung nag-udyok sa presidente natin at saka sa USA. At imimitingin nila ang lahat ng mga bansang kasapi para sa digmaan. Kasama rin ang Japan, ang Ukraine. Dinalaw nga siya ni Presidente Ukraine eh. Eto na ngayon ha. USA, ipinipwisto na sa Ilocos Sur. Typhoon missile launching. Ito. Nandito sa Ilocos to. At saka hindi lang sa Ilocos. Maraming nakapwisto ng US military bases na may mga missile para idigma sa China. That's why ito kasi, bangag kasi ito eh. Walang utak to eh. Mapapahamak ang bansa natin dito. At saka hindi ito basta-bastang mapatalsik. Ito basta-bastang mapatalsik. Kahit ikudita pa ng lahat ng sundalo at mga tao. Ito ang mudidipinsa dito eh. Dahil may mga US military bases na sila. Sige, tanggalin nyo yan. Kami kalaban nyo. That's why, kampante ito. Ng bangag na ito. Ang bases ito, itong Naval Base, Camilo Ortiz. Ito, yung De La Cruz, Camp Melchor. O ito, lahat. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na US military base na may mga missile na nakapwisto sa ating bansa. Balapak na ilan. Sa Pilipinas lang to. Sa Pilipinas lang to. Siyam na mga wala tayong pakialam sa ibang bansa. Basta sa atin, ito na US military bases nga nasa ating bansa. Na pag magira ang USA at saka China, ito battleground ang ating bansa. Kasi dito tumitira ang mga USA sa China. Saan sila tatarget? Ang layo yung USA. Dito rin titira sa atin. Ano mangyari sa bansa natin? Lulod. Tepok. Ano-ano ang asahan ng Pilipinas kapag matuloy ang gera ng Taiwan kontra China? Basa. Ano-ano ang asahan ng Pilipinas kapag natuloy ang gera ng Taiwan kontra China? Ang Pilipinas ay masasali sa gera sa ayaw at sa gusto ng mga Pilipino. Dahil ang Pilipinas ang magiging military base ng US. Asahan na bubombahin ng China ng mga military bases na yan. Posible, hindi madamay ang Metro Manila. Hindi madamay kasi wala namang pwesto sa metro. Puro sa province naman ito lahat. Ito ang mga nakalagay do. Yan. Wala sa Metro Manila. Basa Air Base.
Magsaysay. Ha? Malapit Manila yung Port Magsaysay eh. Pasa yan eh. Oh. Naval Base, Camilo Orsias. Pasok ang Luzon. Pero mukha, sabi nyo, mukhang hindi matamaan ang Metro Manila. Ah, hindi. Eh yung Metro Manila, andito lang. Ang Port Magsaysay, dito sa Pasay. Ah. Eh. Pasok. So, matamaan pa rin, no? Oo. Sino? Sabi hindi, ay malapit lang naman yung Makati. Ay Yan ang mangyayari. Manila na yan. Ngayon, ang tanong dito, Sa Manaoy? ang tanong dito, basa. Kailan sasalakayin ng China ang Taiwan? Kailan salakayin? Kasi nandito ang US military bases na titira sa China. Mausaklolo ng Taiwan. Ngayon, Ayun o, yung dulo. basa. China will be... China ready to invade Taiwan by 2027. US Admiral says. Matapos ang termino kasi ni BBM 2028. Bago matapos, sa 27, tirahin na ng China ang Taiwan para Pasok. gigira na rin ang Amerika sa China. Para ang mangyayari, makinabang sila sa US military bases, ang ating bansa ay maging battleground. Wala epekto ang US yung mga bansa. Ito ang kawawa sa atin. At saka yung Taiwan. Ang Taiwan, kukunin na kasi ng China yon eh. China naman talaga, nagsiparit yan na illegal sila. Na hindi hindi formal. Parang katulad din sa Ukraine. Sakop naman ng Russia yon eh. Nagsiparit. Ngayon, ito pa, another news. Basa. Taiwan Foreign Minister warns of conflict with China in 2027. 2024 ngayon. 2025, 2026, mayroon pang 3 years. Agoy. May 3 years pa. Saka pa. 2004 ngayon? Ha? Or ngayon, di ba? 22, 4. 3 years, di ba? 3 years. 2027 na eh. Ayon to sa The Guardian. The Guardian, Ito news. Ngayon, basa. Right. Nako, Pinas. Magiging battleground ayon sa US. Kasi ito, binabayaran to dito. Payag kayo na lalagyan ng US military bases, kunwari nagbalikatan tayo para matakot ang China sa inyo at may pera ka pa. Habol pera. Kasi yung asawa nito, yung talagang presidente, sabi niya, sabay-sabay tayo maging billionaire. Hindi sila nakapurma sa panahon ni Digong. That's why, tirahin na nila ang China bago matapos ang termino ni BBM. Kasi pagpapalit si Sara, wala na, tapos nang paalisin na yung mga US military bases. Ngayon, habang nandito ang US military bases, hindi basta-bastang makudita ito ng sundalo man o mga taong bayan. Kasi ito ang didipinsa nito na huwag dito itong alisin. Kami ang kalaban ninyo pag alisin to sa Malacanang. That's why mahirap may kodita. Dahil mismo na ang USA magdidipinsa dito. Kasi makinabang sila. Sino bang nag-odyok nila dito, itong gera na ito? Yung 4 na fallen angel na sa Ilog Euphrates. Si Jikon, Asbel, Pinimwi, Kasadya. Basa. Matthew chapter 24 verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon.
2027, hindi pa katapusan ng mundo. Kaya lang, mawawarak ang Pilipinas sa resulta ng digmaan ng USA at saka China. Dahil ang lugar natin naging battleground sa digmaan. Labas na tayo mga ginto, tas bundok kay. Kasi ang presidente natin bangag, pati asawa bangag, mukhang pera. Hindi lang adik sa koken, adik pa sa pera. Kahit marami ng pera, adik pa rin sa pera. Ngayon, bahala na si Abay Hawa. Ang atin na lang dito, aawit na lang tayo. Trust in Yahweh Shai na lang. Yahweh Shai with all thy heart. Not into thy own understanding. And always acknowledge Him, and He shall direct thy path. One more time. Trust in Yahweh Shai with all thy thy own understanding. Always acknowledge Him, and He direct thy path. Trust therefore, oh trust therefore, trust therefore, and all thy ways acknowledge Him, and all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust therefore, oh trust therefore, trust therefore, Yahweh Shai. And all thy ways for the last time. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust therefore, oh trust therefore, trust therefore, Yahweh Shai. Halalawaya, halalawaya. Purihin ka, Bayahawa, kami magtiwala sa iyo. Kahit sa panganib na darating sa aming bansa 2027, magtiwala kami sa iyo na ingatan mo ang mga pinili na mga anak mo. Tayo manalangin, Pastor Richard. Langin. O dakilang Aba Yahweh, ang may likha ng langit at lupa,
Sa iyo po namin ipinaubaya ang kaganapan sa mga panahong ito. Batid mo ang gagawin ng 4 na anghel na magiging dahilan upang maganap ang malaking digmaan sa aming buong kasaysayan ng sangkatauhan. At ito ay hindi lamang nais nila, kundi ito ay tinakda mo upang maihayag ang nalalapit na pagbabalik ng aming nag-iisa at dakila naming hari, ang iyong isang katauhan ng ikay nagkatawang tao, upang maganap ang pagliligtas mo sa lahat ng lahi ni Adan at ni Adan na aming ninuno. O aming ihahawa sa panahong ito, katulad po ng aming pong mga nababalitaan, maraming salamat dahil may mga iba-ibang tao na katulad namin na naniniwala sa iyong dakilang pangalan sa ministeryo na iyong binigay mo sa amin sa pangunguna ni Bishop. At patuloy na ang kapangyarihan ng banal na Roh Kakadas ang patuloy na sumundo at magbalong ng alaman sa bawat isa na remnant sa bansang ito. Aming Yawa, mula Apari hanggang Mulo, ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Naroon po ang aming mga mahal sa buhay. Naroon po ang mga kapatid namin sa laman. Naroon po ang mga magulang at kapatid ng aming magulang. Mga pinsanin po namin. Batid mo po ang kanilang kalagayan. Aming Yahawa, kung sila may kabilang sa mga remnant na naligaw at nalimutan na sila'y Hebro, na wala ang kanilang pagkakakilanlan, nakikiusap kami sa iyo, banal naming Yahawa, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, sa buhay ng tahanan at sambayan kamag-anak ni Sister Nena, sa tahanan at sambayan mga kamag-anak ni Tatay. Patuloy na maranasan nila ang iyong mensahe, ang mapukaw sila na ikaw ang nag-isang alahayam na lumikha ng langit at lupa. Sa buhay, kamag-anak, mga pinsanin ni Pastora Merly, kayo po ang nakakilala sa kanila. Sa buhay at mga pinsanin din ng aming Bishop, salamat sa inyong patuloy na pagkanlong, paghipo at pagbibigay ng mensahe sa kanila na ikaw ang nag-iisang tunay na may likha ng langit at lupa. At sa aming dalawang mag-asawa, patuloy namin itinataas sa iyo ang mga lahing pinagmulan namin at kinabibilangan namin mga kasambahay o sambahayan. Aming Yahawa, sa oras na ito, papuri, pagdakila, pagluwalhati ay nararapat lamang sa iyo, at ito po'y aming ibinibigay sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, Masayak Yahweh Shai at sa patnubay ng banal na Roh Kakadas. Yaman. Apa Yahawa, siya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay.